Good morning mga ka-farmmate. So nandito tayo ngayon sa bukid. Mag-update lang tayo. So dito, di ko pa nalinis yung mga pinaggamasan natin. No? So tinamaan tayo ng trangkaso mga bossing. No? Ayan, so kakagaling pa natin. So balik tayo ngayon dito. Actually natamnan ko naman na to ng sitaw. Mga buhay na nga sila. No? So yung iba hindi pa, siguro kinain na ng daga, di natin alam. So natamnan ko na ito. Yan, kasi pagkatapos kong tanggal ng damo, maggamas diyan. So tinabayan ko na ng sitaw, no. Yan. Mga buhay na yan. Yan. So ngayon naman, susubukan kong mag-intercropping, no. So meron kasi ako mga pinunlang okra doon. So ilalagay natin sa gitna. Titingnan ko lang, experiment ko lang ito kung pwede silang pagsamahin. Ayan, so abangan nyo na lang po ang update niyan. Ayan po. Mabuhay na yan. Ito. Oh. Yan. Hanggang doon po yan. Nabutasan ko na itong side na ito. So ginagamit nga pala nating pambutas itong ating hammer drill. Yan, papakita ko na rin sa inyo. So yan, gumagamit tayo ng hammer drill, and then ito yung nabili natin sa online na ayan, pambutas ng lupa, no. Ayan yung ating spiral. Ayan, diba? So kinumbert ko na lang to kasi iba yung connector nito. So ito yung sa iniipit, no. Ito yung connector nito sa iniipit. Ito kasing rotary hammer drill natin is snip on, no. Snap on. Yan, so tinatanggal lang yan, nagaganyan lang. Diba? So okay na rin naman, matibay. Matagal na sa atin to. So almost 5 years na rin. So, matagal na, di ba? Sulit na yan. So ganun na lang ginagawa ko para medyo mabilis yung trabaho natin kasi solo flight nga tayo. Wala tayong katuwang sa pagbubukid. So actually, pag nabasa naman ng lupa, napakalambot naman butasin. Kasi then itong mga nakamulching na ito is loaded naman yan ng mga manure sa loob niyan. So, ayan. Binubutasan natin yung sa gitna niyan, sa gitna ng pagitan ng sitaw. Ayan, so tingnan natin kung pwedeng i-intercrop yung okra sa sitaw, no? Ayan po ang update natin. So nakadalawang hiras na tayo. May iksi lang din naman to. And then yung the rest doon sa karamihan, sa kalawakan na yon, doon ko itatanim. Kasi nabuksan ko na yung 1 kilong okra natin na bigay pa ng natin ng DA, no. Nabuksan ko na siya, kailangan itanim natin to kasi sayang din, no. So gagamasan natin yan. Unahin ko lang to kasi may naka-seedling tray ako doon na okra, medyo matagal na. Ewan ko kung uubra pa yon. So try natin. Kasi sabi nila mas maganda daw yung medyo nababansot. So ano na ba yun? May isang buwan na yun nandoon. Hindi ko pa na-transplant. So kasi masama ang panahon, hindi tayo makakilos, no. Ayan. So sinamaan pa tayo ng sakit. Kaya ayan, ngayon lang ulit tayo nagbabahagi sa inyo mga bossing, no? So abangan nyo na lang po ang update nito kung ano magiging resulta. Yan. So pinapaspasan ko lang ito pagbubutas nito para may tanim ko na ngayon. So di pa ako nag-apply ng fertilizer dito. Ayan, mga buhay naman na. So, actually ito mga binhi na ito is from galing na sa mga bunga. So di na ako bumili. So bininhi ko lang yung mga bunga. Kasi dati okra din ang tinanim ko dito. Sitaw din ang tinanim ko dito. So yung mga sobra, yan ginawa akong binhi. Yan ang tinanim ko dito. So di ko nga napuno yan dahil kinapos naman. So yung iba kasi doon, di ko na ibalot na maayos kaya inamag. So not sure kung tutubo pa. So susubukan ko pa rin. So, meron pa 2 hiras doon na hindi ko na lagyan. So subukan ko pa rin. Itanim yun. Kasi sayang, di ba? Sayang nung area. Yan, tapos dito, yan, i-sprayan ko na rin ito. So
So ang normally tinatanim ko dito is singkang, yung Taiwan pechay natin, no. Ayan. Dito may mga hiras din to. Ayan. So may mga tumubo na ng bayabas, dati wala yan diyan. So yung mga bayabas dati, yan lilipat ko lang sa baybay bakod para magsilbi na ring bakod, no. Yan. So ito ayusin pa rin natin to. Meron akong isang lata pa na singkang doon. So ipupunla ko diyan after dito, after doon pala sa kabila, yung okra muna. So pag nakabuelo na ako, yun na susunod natin. Yan, sunod-sunod na yan. Tapos doon, mag-i-spray ako dyan. So, kasi may mga heras pa dyan sa baba na yan, portion na yan. May mga bed pa ako dyan. So, siguro may 40 bed pa yan nandyan sa baba na yan. So, lililisin ko lang yan. Ayan. Tatanggalin ko lang yung mga puno na tumubo na dyan. Kasi napabayaan na nga. Diba? So, kailan ulit tayo magtatanim sa first tanim natin ng 2026, no? Ayan. So sana swertihin tayo ngayong taon na to. Hindi puro lugi naman. Noong nakaraang taon talagang sagad tayo sa lugi, no? Dahil tindi talaga ng ulan. So dito sasabay ako ngayon. Medyo gumaganda ang panahon. So sana makaswerte tayo, no? Ayan. So yun lang mga bossing ko ang update natin. Salamat po sa inyo. Sana kung nagustuhan nyo po yung ating mga binibideo, kino-content natin, paki-like and subscribe naman po sa atin. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa atin. Thank you.